Nasaan ka sa piging? Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig, at maligayang kapistahan ni Santa Isabel ng Portugal. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niyang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." At tumayo si Mateo at sinundan siya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming taga-singil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit kumakain kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang inyong guro?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Sige, matutunan sana ninyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan." Nagpunta si Jesus sa piging sa bahay ni Mateo. Mga kilalang makasalanan ang mga panauhin at ang saya-saya nila. Bakit? Dahil ang Rabi ng Nazaret ay kasama nilang kumakain. Tinatrato silang mga kaibigan at hindi mga latak ng lipunan. Kaya naiskandalo ang ilang mga Hudyo. Ayon sa kanila, hindi dapat nakisalamuha ang mga kagalang-galang na tao sa mga makasalanan dahil mahahawa sila. Pero may sinabing bago ngayon si Jesus. Sinabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay tulad ng piging ng Diyos kung saan inaanyayahan ang lahat. Hindi lamang naghihintay ang Diyos sa mga kusang dumalo. Inutusan rin niya ang kanyang mga lingkod na hanapin ang mga inanyayahang hindi dumating. Kaya nga, sabi ni Jesus, naparito siya hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ano ang pangunahing menu sa piging ng Diyos? Kaligtasan. Nakamit ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa kanyang pag-upo kasama ng mga makasalanan sa bahay ni Mateo, ipinakita ni Jesus ang mukha ng mahabaging Ama. Tinatawag niya ang kanyang makasalanang mga anak at nagbibigay siya ng kagalakan at kaligtasan. Hindi lang yan, tinawag niya ang isa sa kanila, si Mateo, na maging isang apostol upang maging saksi ng kanyang pagmamahal at awa. Kapanalig, tanungin natin ang ating sarili, nasaan ako sa piging ng Diyos? Nakaupo ba ako sa hapag ng mga nagsisising makasalanan? Nagpapasalamat sa pagkaligtas sa awa ng Diyos? Gumagawa ng mabuti na may mapagpakumbaba at mahabaging puso? O nasa labas ba ako? Okay lang naman kahit hindi magsisi. Sobrang abala upang maging mayaman, makapangyarihan at sikat. Kapanalig, patuloy na tumatawag ang Diyos sa piging. Gayon pa man, mayroong timetable. Maya-maya lang ay sasara ng entrance door. Gentle reminder lang po. Manalangin tayo. Ama, nais naming makiisa sa iyong piging at mag-imbita ng maraming tao. Bigyan nawa kami ng iyong banal na espiritu ng nagsisising puso upang dalisayan kami at magtiwala sa iyong awa. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw.
Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.